Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Senador Marcoleta, nahihibang na nga ba matapos po ang kanyang statement mga babayan na kung saan ay tila gusto nang ipamigay ang Kalayaan Island Group sa China? Grabe, no? Nahihibang na nga ata etong si Senator Marcoleta, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. At syempre, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Grabe, no? Ganito na ba kahibang si Senator Marcoleta, mga babayan? Ganito na ba katindi ang kanyang pagiging, sabi nga ng mga babayan natin, no? Chinador, mga babayan. O senador ng China. No, sabi nga nung iba, meron daw pong spokesperson ng China sa Senado. No, matapos nga po, no, na parang sinasabi ni Senator Marcoleta na ang Kalayaan Island Group ay parang gusto nang ipamigay sa China, mga babayan. Ha? Kayo po ba ay papayag, no, na ipamigay ang Kalayaan Island Group, no, netong si Senator Marcoleta sa China? Abay, mas matindi pala to, no? Kung dati sinasabi nga si Senator Trillanes, o dating Senator Trillanes, mga babayan, sabi nga nila, no, ng mga DDS, ibinenta mo ang West Philippine Sea sa China. No, pero backdoor negotiation lang pala yun. No, pero ang pinagkaiba nila, mga babayan, si dating Senator Trillanes nakikipag-usap sa China. No, pero anti-China siya, mga babayan. No, ayaw niya, no, ng mga ginagawa ng China. Taliwas dito sa ginagawa ni Marcoleta. No? Halos ipamigay niya itong Kalayaan Island Group. Sabi. At ang makikita natin sa ginagawa ni Senator Marcoleta, mga babayan, no, halos talagang ipag-abogado niya, no, itong China sa Senado, mga babayan. At tila mukhang wala talagang alam itong si Senator Marcoleta tungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Nakakahiya man sabihin, no, abogado pa naman siya, mga babayan. Okay, so ito, panoorin natin ang balitang ito, mga babayan, no? Alamin natin ang kabuuan, right? Let's go. And Law of the Sea. Attorney Jay, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Hi, good morning po sa inyo. Sa lahat po nakikinig. Magandang umaga. Tama bang premise yung wala si EEC natin, so ipamigay na lang natin? Nako, wala sa EEC, ipamigay na lang daw. I-give up na lang natin. Referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J. Well, una po, no? Hindi po totoo yan. Wala tayong EEC. No? Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ini-establish na yung ating exclusive economic zone. No? So, 1978 yan. Okay, so 1978 pa, mga babayan, may EEZ na po tayo. Imposible namang hindi alam yan ni Marcoleta. 1978 pa, oh. Kung yun nga sinasabi nilang martial law, kabisado nila, alam na alam nila. Bakit itong proclamation ng ating Pangulo tungkol po dyan sa EEZ ng Pilipinas, hindi nila alam? Yan po ba ay katunayan lamang na ang mga Pilipino ay nabulag noong panahon ng martial law? Ginamit lamang yung propaganda na yon para patalsikin yung Pangulo natin, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi yung ginagawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi po alam ng mga kababayan natin. Kasi hindi naman napapag-usapan itong EEZ na to . Diba? Hindi naman napapag-usapan ng mga panahon na yon. Ano yung mga territorial waters na meron tayo? Ngayon lang natin nalalaman yan dahil merong social media. 'Di ba? Dati hindi naman alam 'yan ng karamihan ng mga Pilipino. Malay ba ng mga Pilipino diyan?
Di ba? Oh, noon pa pala, yung EEZ na yan, mga babayan. Noong 1997, doon po sa ating Constitution, inulit po, nandun po, no, ang ating EEZ. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, ng pamahalaan. Ito po yung Kalayaan Group of Islands. So, Kalayaan Island Group, mga babayan. Yan po yon. No, meron nga tayong station dyan, no. Actually, alam ko meron diyang community at may mga nakatira po. No, diyan po sa Kalayaan Island Group. No, so paano mo sasabing hindi sa atin 'yan? May bandera nga ng Pilipinas. 'Di ba? Napangalagaan itong ating EEZ, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, at tinutukoy ang EEZ bilang location nga ng ating mga likas yaman dagat, no? Whether it is fisheries o kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Kaya ito pong RA 12064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, Opo. Actually pinapatupad din, pinagpapatuloy. Bale, itong matagal ng existing ating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila kasi sinungaling at kabaliktaran po yun, no? Na wala tayong EEZ. No? Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Kalayaan Islands doon sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige nga, paki-explain nga po yung Attorney Batambahal. Kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi na po sakop ng ating exclusive economic zone ang Kalayaan Island Isa po Group. yan. Lupa yan. No? Iba po yan sa dagat. Ibang batas ang umiiral para sa lupa at para sa dagat. Okay. Ayan ha. So, yung... Kasi yung sinasabi ni Marcoleta, mga babayan, parang iisa lang. No, yung karagatan at saka yung tubig. No, sabi nga ni Marcoleta, bakit wala tayong coordinates? Yung sa lupa nga may mga coordinates para sabihin mong sayo. O eto po yan, makinig tayo. Sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong naging basihan yung EEZ para maging claim natin ang Kalayaan Island Group. No? Yung Kalayaan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na natin na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. No? So, hiwalay yan, hiwalay ang basihan yan doon sa ating exclusive economic zone. So hindi tama. Anong pananaw po niyo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ipamigay na lang daw po natin para mapadali ang usapin. Ano pong klaseng position yun, no? Una, kinalala na meron tayong exclusive economic zone, hindi lang sa domestic law, no? Yung batas ng Pilipinas, kundi sa international law din, ayon sa UNCLOS, no? Dahil nauna nga yung establishment ng EEZ natin under PD 5096 noong 1978, nauna pa nga yan doon sa UNCLOS na noong 1982 lang binuksan at nagkabisa noong 1994. So, kumbaga, nilabas na nga natin sa domestic law, tapos nirecognize na sa international law, at tapos napindikit pa yan noong 2016 South Chinese Arbitration, no? Kinilala yan ng isang international tribunal. So, kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan, di ba? Hindi lang naman ang Pilipinas ang kumilala dyan. Marami din ibang bansa, kaya tumutulong sila sa atin, nagbibigay ng mga assistance and security assistance, kaya nga nagdadatingan na lahat-lahat, mula US hanggang Japan, hanggang Europa, no, nag-offer ng assistance sa ating Coast Guard at Navy. Kasi nga, kinikilala nila na meron tayong karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Tapos ipapamigay mo, di ba? Kahibangan talaga yun. Okay. Diba? Parang matapos mo ipaglaban yung karapatan mo, no, diyan sa West Philippine Sea. No, naglabas ka ng effort. 'Di ba? All of a sudden, merong isang Marcoleta na bigla na lang sumulpot sa Senado. Nananalo dahil sa mga DDS, mga kababayan, at gustong ipamigay. Etong parang ganon. Etong Kalayaan Island Group, parang ganon ba? Pagka ganun ang senaryo, mga babayan, katraidoran na po yan. No? Hindi na po tama yan.
bilang isang senador tapos ganyan ka magsalita. Hindi mo kinikilala no yung claim ng Pilipinas no doon sa karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. No? Traitor na po yung tawag doon, ma'am, mga kababayan. No? Kahibangan na po ang tawag doon, mga kababayan. Hindi na po tama yun. Alam nyo, siguro dapat may batas tayo na ganyan, no? Sana gumawa yung mga senador, no, ng batas na kung saan, kung hindi mo kikilalanin, no, ang karapatan ng Pilipinas sa pag-claim ng West Philippine Sea, no, pwede kang tanggalin bilang isang senador. Hindi lang sa Senado, mga babayan. Lahat po ng ahensya ng gobyerno, lahat ng tauhan ng gobyerno na hindi kikilala diyan sa karapatan natin sa West Philippine Sea ay pwedeng maparusahan. Dapat ganun. No? Gumawa sana ng ganung batas ang Senado, ang Kongreso rin. Di ba? Tayo maasawing na babawiin ni Senator Marcoleta yung kanyang... Malabong bumawi yan. Laban-laban, bawi-bawi yan, mga kababayan. Paano babawi yan? Hindi niya babawiin yan. Nandyan ang China nakamatsyag posisyon. Pero siguro para magkaroon ng larawan ng ating mga kababayan. Ano ba kung ipamigay nga natin 'yan? Ano ba ang mawawala sa atin? Ano ba merong mga likas na yaman diyan sa Kalayaan Island Group? Ito, alamin natin ano mangyayari pag nawala ang Kalayaan Island Group sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Ito Attorney Batumbakal. Ito yung magiging epekto ng kahibangan ni Marcoleta kung sakali. Well, una po, mawawala sa atin siyempre pangisdaan. Dahil yun yung pinakamahalaga sa exclusive economic zone, no? Hanap buhay ng mga kababayan natin mawawala kasi yung mga mahingisda. 'Di ba? Pangalawa, food chain or food supply natin mababawasan. Kokonti, mga kababayan. 'Di ba kasi ganun nga yung ginagawa ng China, no? Gusto nilang i-claim yung South China Sea hanggang dito sa karagatan natin. No, para sila yung makinabang sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Tapos ano yung nangyayari nakikita natin? Huli nila sa karagatan natin, idadala sa China, mga kababayan, tapos i-export sa atin. 'Di ba? Hinuli sa bakuran natin, sa karagatan natin, inuwi nila tapos ibinenta sa atin. 'Di ba? Anong kalokohan 'yon? Ginisa tayo sa sarili nating mantika. At yan, sa ngayon, inaagaw na nga ng China dahil pinapadagsa niya yung kanyang mga fishing fleet hanggang dito sa malapit sa ating baybayin sa Pangasinan at Zambales. No? Diba? Tapos, pangalawa, yung mahalaga din yung petrolyo. No? Sa ilalim po yan ng EEZ, doon sa tinatawag ating continental shelf, yan po, ayon sa batas, lahat po ng petrolyo na matatagpuan sa loob ng ating 200 nautical miles ay para sa atin. No? So, i-give up mo yan. No? Tapos, kung mayroon pang mineral resources, no? At alam natin na yung mga tinatawag na rare earth ay natatagpuan yan sa ilalim ng dagat, yan po ay ngayon actually very much in demand yan kasi kailangan yan para dito sa mga digital and electronic technologies. Yan, i-give up din natin yan kung sakaling isusurrender natin ang exclusive economic zone. No, tapos yung paggamit ng tubig mismo, yung ating kalakalan, yung maritime trade natin, halos lahat nagdadaan dyan sa exclusive economic zone. So yung control doon sa maritime trade, i-give up din natin kung gano'n. At pangalawa, yung ding sa paliparan, no, sa pagdaan ng mga passenger aircraft, pag give up natin yan, di parang hostage na tayo ng China, hindi tayo makakaraan, hindi man lang tayo makakaabot ng Asia nang hindi tayo hingi ng pahintulot na dumaan doon sa West Philippine Sea at South China Sea. No? Tapos kahit itong ginagamit natin ngayong digital technology sa internet, yung access po natin sa internet ay dumadaan sa mga kable na nandyan sa West Philippine Sea dumadaan. So lahat po ng gamit natin, ang banking, finance, trade, internet, electronics, everything nagdadaan dyan. So pag yan ay ginibap natin sa China, pumayag tayo na sa China yan, di parang pinahostage na rin natin sa China ang sarili natin, no? Kasi kukontrolin nila lahat
ng koneksyon natin sa labas natin, no? Sa ang koneksyon natin sa Asia, Southeast Asia, lahat dadaan dyan eh. Akala ko mga DDS lang ang mga obob, mga kababayan eh, no? Di ko akalain, mahina rin pala mag-isip si Marcoleta. Hindi, honestly. Hindi niya ba naisip yung mga kababayan? O talagang kinain na lang siya ng sistema no, na pagiging DDS. No, at talagang sumobra no, yung kanilang pagsamba sa kanilang kinikilala. No, na si Duterte, na alam naman natin no, na talagang China. So parang giniba mo yung control ng sarili mong access sa kanila. Kaya hindi talaga ako makapayag dun sa idea na at yung sinasabi nila na ibigay na lang natin para wala na lang gulo. Nako, yung mga pro-China at mga DDS lang may gusto niyan. Pero mas marami sa mga kababayan natin ang ayaw mangyari yan, mga kababayan. Pero Tony J, specifically dito po sa Kalayaan Island Group, mayaman po ba talaga ang karagatan sa ilalim nito? Yun pong paligid ng Kalayaan Island Group po ang pinakamahalaga dyan. Dahil matagal na nga, no, lalo na doon sa mga babaw na parte, dyan po nabubuhay ang mga pangisdaan dahil marami pong coral reef dyan sa buong Kalayaan Island Group. Kasama na yung sa Libang, no? Kasi maraming mabababaw na lugar. Grabe, nakikita niyo yung mga pang-isda ng China, China Coast Guard, Napakayaman po ng pangisdaan dyan noon. Ngayon, inuubos po nung kabla. No? Kaya po yung ating mga mangisda sa Pangasinan, sa Zambales, sa Mindoro, dyan po sila napupunta para makakuha ng mga malalaki talagang at high value na species. Ngayon, hindi sila makapunta ron dahil hinaharang lagi sila ditong China. Yun na nga. Pero may napapabalita bang petrolyo sa ilalim ng KIG? Yun po ang hinahanap pa natin sana, no? Meron na tayo natagpuan doon sa kumbaga upper northeast part, yung upper kung imagine niyo yung mapa, nasa upper right corner po 'yon. Oo. Nung Kalayaan Island Group area, nandun po ang Reed Bank. Yun po yung matagal na nating may na-discover tayong gas field na sana ipampapalit doon sa Malampaya. Pero tung 2010 ginawa na natin ng service contract, pero hindi pa rin matuloy-tuloy dahil nga po sa interference ng China. Ngayon yung last week ba yon, merong inanunsyo na natagpo ang isa pang gas field nandun po mas malapit doon sa existing nating Malampaya gas field. That is between the area of the Kalayaan Island Group at saka Palawan. Pero dahil nga po doon, bali pangalawang major gas field na yon, kumbaga napatunayan na maraming natural gas dyan sa area na yan. No? So yun po yung basehan natin bakit nasasabi natin talagang yung area ng Kalayaan Island Group, lalo na sa pagitan niya at ng Palawan, yan po ang mayaman sa petrolyo. Tsaka mahirap ibigay ang Kalayaan Island Group. Sabi nga ng mga bagets, Atty. Batong Bakal, isang kembot lang, Palawan na yun eh. Opo. Pakalapit sa pangpang natin nun eh. Huwag pala natin dapat ibigay yan. Oo, talagang Atty. hindi. Jay. Talagang Ayan. hindi pwede. Opo, hindi po talaga pwede kasi kung yung ibang bansa kinikilala na atin yan, tapos i-give up mo dahil sa isang drawing actually, no? Dahil yung nabanggit nyo kanina, may nagsabi na meron na daw coordinates yung China. Ay wala rin eh. Yung kanilang 9 dash line, drawing lang yun. Walang coordinates yun. Yun na nga, sinasabi Sila natin. lang ang Kung drawing. pipili niya, dapat meron tayong coordinates. Oo. Alright. Sige, Attorney. Okay, so yan mga kababayan, no? Ano masasabi niyo dyan, no? Kay Senator Marcoleta? Diyos me. Anong klaseng senador tong mga to, mga kababayan, di ba? Yan sinasabi natin, no? Diyan po sa kiniklaim ng China na 9 dash line, 10 dash line, 11 dash line na yan. Wala rin namang coordinates eh. Di ba? Basta nagkiklaim lang sila eh. Di ba napansin niya ni Marcoleta? Hindi niya ba napag-aralan yung galawan ng China? Ay, nako. O yan, ano masasabi niyo po dyan? No? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs Hits and Bobs TV. Peace. I'm out.